Nasawi ang isang champion race circuit rider matapos maaksidente sa Marilake Highway sa Tanay. Nag-overshoot umano ang rider kaya nasapul ng kasalubong na van. Parang eksena sa pelikula ang paghabol ng mga pulis sa rider na yan sa Marilake Highway sa Baras, Rizal. Ang rider, 15 anyos lang at tinakasan ang oplansita dahil walang helmet. Halos humigana sa kalsada ng kumaliwa sa kurbada ang mga motorsiklong ito na humakataw sa pagtakbo sa highway na ito sa Tanay, Rizal. Zigzag ang daan at sa susunod na kurbadang pakanan, masdan ang motorsiklong nauuna. Nag-overshoot at pinulot sa talahiban. Taon mong pagdaan dito, kuya, nakasaksi ka na ba ng mga aksidente? Oh, yung last time, yung sa nagsusuperman, minsan mararamdaman mo, pati yung kaba sa sobrang dilim. Minsan, parang ang pakiramdam namin, lalo na yung mga nasa ulihan ng mga kagrupo namin, actually, parang may nakaangkas na di malaman, nanlalamig. Ganun ang pakiramdam. Punto ko lang pag nag-ride sa kasama ko yung jowa ko. Minsan, pag kami lang dumadaan dito sa paggabi, minsan nakakatakot dito. At yan po yung ating aalamin mamaya pagkagat ng dilim. Dahil babalik po kami dito at mag-iimbestiga kami sa kahabaan nitong Marilake. Magandang gabi po mga ka-adventures natin dyan. Narito po kami ngayon sa famous na Marilake Road, ang lugar kung saan ang mga riders ay tinetest ang kanilang husay sa pag-ride. At marami na rin kwento ang lumabas at minsan na rin po ako nag-investigate dito. Pero ngayon, mas gusto kong mas laliman ang investigasyon at alamin ano nga ba ang posibleng dahilan bakit maraming na-aksidente o totoo nga ba na mayroong mga kaluluwang ligaw na nagpaparamdam o nagpapakita dito sa Marilake Road. At kasama ko po ngayon ang isa sa mga rider na narito, si Kuya Ian. Si Kuya Ian. Kuya Ian, ano ba yung, gano'n ka na ba katagal nagra-ride? Matagal-tagal na rin. Bilang professional na rider, nasa mahigit 12 taon na tayo na bumabiyahe dito sa Marilake. Okay. Sa 12 taon mo, Kuyang pag-ride dito, nakasaksi ka na ba ng mga na-aksidente? Actually, sa totoo lang, marami na po. Sobrang dami na po natin na nasaksihan na aksidente dito sa Marilake. Doon sa mga aksidenteng nangyayari, Kuya, meron bang kwentong kababalaghan na involved? Kababalagan, usually nangyayari yan kapag gabi. Talagang pag nandito ka sa Marilake, kasi dito uso rin yung yung gabi, night ride kung tawagin namin. Minsan night ride kami at doon talaga minsan mararamdaman mo, pati yung kaba sa sobrang dilim. Minsan, parang ang pakiramdam namin, lalo na yung mga nasa ulihan ng mga kagrupo namin, actually, parang may nakaangkas na di malaman, nanlalamig. Ganun ang pakiramdam. At syempre, narinig niyo po yung pahayag ni Kuya, no? At yan po yung ating aalamin mamaya pagkagat ng dilim. Dahil babalik po kami dito at mag-iimbestiga kami sa kahabaan nitong Marilake. Okay, Kuya, marami kasing dahilan, Maraming dahilan yung pangyayari na aksidente. Yun naman sa technical side naman, Kuya, bilang dun sa road at saka dun sa mga klase ng motor, ano ba yung mga nagiging cause ng accident? Ang totoo niyan, ang road ng Marilake ay napakaganda. Solid talaga. Wala kami masabi. Ngayon, ginagawa kasi nilang praktisan ng mga baguhan. Yun usually yung ginagawa dito Dinadala dito yung mga bago, tinetraining dito. Meron kasi ring di natin masabi. May mga talagang nag-racing talaga. Okay. Tsaka ginagawa nilang praktisan. So, posible, Kuya, na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng aksidente ay yung hindi pa nila gama yung lugar. Tama. O kaya naman ay na-overwhelm siguro na nagiging pabaya. Totoo. Sa pagmamaneho. Ganun na nga yung nangyayari. Na-overwhelm sila. Wala silang proper training sa mga kurbada
o sa pagpapatakbo ng mabilis, which is di naman dapat. Kaya nga tayo merong ano dito maximum na speed limit. Hindi nasusunod. Isa pa kuya, napansin ko kasi kayo lahat merong mga ganito, no? Opo. So, hindi kaya isa rin sa dahilan ng aksidente ay yung kakulangan ng tinatawag na proper gear? Proper gear. Ang proper gear naman, ginagamit naman yan usually sa daily use, pwede yun. Yun. Totoo rin yan, may isa rin yan yung proper gear natin, yung mga safety gears natin kung tawagin. Lalo na kung hindi mo gamay yung lugar o hindi ka sumusunod sa speed limit nila, kailangan mo talaga yun. Pero kung nasa tama ka, safety lagi yung iniisip mo, defensive driving ka, ang safety gear, bonus na lang yan kung tawagin. Yan. So, Hindi naman siya required. Yan po, mga kaibigan, mga ka-adventurers, narinig po natin yung pahayag ni Kuya, isang professional rider, at palagi nang dumadaan dito sa Marilake. Ayon sa kanya, posibleng may kwentong kababalaghan. At yan po yung ating tutuklasin mamayang gabi. Tandaan niyo po at samahan niyo po kami. Maraming salamat, Kuya. Maraming salamat. Thank you po. At bigyan nga kami ng kwento, lalo na yung kwento kapag nagra-rides ka ng gabi. Kwento ko lang pag nag-rides ako, pag kasama ko yung jowa ko. Minsan pag kami lang dumadaan dito sa paggabi, minsan nakakatakot din kasi Nakakatakot. parang may sumusunod sa likod, gano'n. Kaya minsan sabay ingat nandun sa tapos pray, gano'n. May na-experience na ba kayo? Yung Sa ngayon, wala naman po. Pero meron bang mga katulad yung rider na nagkwento sa inyo na may nakita sila dun sa ganung lugar? Sa ngayon, Yung mga nakakilala mo na dumadaan din. kung sabi daw nila, narinig ko din na gano'n mayroon daw yung nagpapakita. Saan lugar? Saan? Minsan dyan sa yung may na-aksidente na area, gano'n, sa Devil's Corner. Okay. Dyan sa, Kung saan lalo may na dun namatay? mas lalo na doon sa Manukan. 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 Kasi Manukan. madalas doon talaga may na-aksidente. Ano kaya kuya nagiging dahilan ng aksidente? Sa tingin mo? Kadalasan sa ganun, yung banking, ganun, tapos yung karirahan. Usually yung nagkakarera tsaka nag-drift yung nagbabanking. Banking, ganun. So ngayon, safe naman kasi may nagbabantay na, pero alam ko meron din naman talaga nagpaparamdam talaga doon. Kasi kadalasan din talaga namamatay. Mga master, may disgrasya dito, no? So ayan, no? Salpo ko. Shit. What's up, sir? What's up? Grabe. Traffic. Wasak yung motor. Tumalpak dun sa grabe. Mga adventurers, narito na po tayo ngayon dito sa mismong area kung saan kanina na sinabi nung isang nakausap natin na rider na dito daw sa lugar na to ay merong mga nangyayaring aksidente. So bakit kaya? Tingnan natin yung lugar. Ito yung tinatawag na Palo Alto. So kung titingnan natin po yung structure ng kalsada, yan o, yung mga biglang liko. So dito nagkakaroon ng overshooting. Yung mga mabibilis na magpatakbo. Pero paranormally speaking, so far, wala pa naman akong nararamdaman dito sa spot na to. So maaring nandun pa siya sa gawin doon. Kasi nabanggit nung ating isang rider kanina na dito daw siya may nakita na tumawid na walang ulo. So sure ako hindi rito sa lugar na to. Malamang doon sa gawi pa ron. Pero iimbestigahan pa rin natin. So far, kung titingnan mo itong lugar, maayos naman. Pero dito, sa ngayon, wala pa. So samahan nyo pa kami at maglalakbay pa kami papunta doon sa mga area na binanggit ng mga rider natin.
Narito po kami ngayon sa pangalawang stop namin dito sa Devil's Corner at actually pangalawang punta ko na po dito. Itong lugar sa likuran ko mismo, dyan. Ito yung area kung saan maraming na-aksidente. Nagkaroon pa nga dati ng viral video dito na kaya daw sila na-aksidente is dahil merong nakita na nakatayo sa side. Pero upon investigation, wala naman po akong naramdaman o wala akong talagang nakita dito sa area na to, kundi yung mga tinatawag nating shadow ng figure. So kapag kasi paliko ka at kumbaga yung tama ng ilaw ng motor mo ay hindi maayos, nagkakaroon ng shadowy figures na maaring tinamaan o reflection ng ilaw. At based do sa video nila, nagkorte itong babae na may kasamang bata. Pero upon investigation, na-check naman namin na ito ay anino lang nung signage na narito sa lugar na to. And so far, sa ngayon, wala talaga eh. Kasi ang isang area po na haunted, lalo na yung mga ganitong kalsada, kapag meron siyang mataas na imprints o memories, talagang mararamdaman mo kagad pagdating doon. So, isa lang yung nakukonclude ko eh. Kadalasan, doon sa mga spot na kinatatakutan, ang nangyayari kasi, dahil yung mga dumadaan ay meron silang prior knowledge galing sa kwento ng iba na meron daw nagpaparamdam, may nagpapakita dito. Kaya every time na malapit na sila doon, nabubuo na sa imagination nila yung figure na makikita nila. Kaya iyon yung sumasalubong sa kanila ng biglaan. Well, actually, ito ay tinatawag nating egregore o yung entity na production ng ating imagination. Well, eventually, itong egregore na to ay mag-e-exist dun sa lugar dahil sa marami ng tao ang nag-iisip na nandoon siya. So, yun lang po yung nangyayari dito. So far, meron pa tayong isang stop kung saan mismo yung area na merong namatay. Itong recently lang, yung nag-viral si Superman. At yun po yung titingnan natin. If ever meron talaga, subukan natin siyang maramdaman, subukan natin makausap kung makikipag-communicate sa atin. Dito mismo sa kinatatayuan ko, naganap ang isang aksidente. Dito mismo, binawian ng buhay ang isang rider. Yung nag-viral na nakita na si nagsusuperman daw. Dito siya galing sa way na to, papunta rito. Well, actually nung pagtapa ko dito, sa part na to, dito sa area pa lang, nung naglalakad kami, dito lang ako nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. So, maaring dahil sariwa pa yung kanyang pagkamatay, yung last memories niya o yung residual energies ay meron pa dito sa lugar na to. Pero based sa pakiramdam ko kasi, merong certain spot sa lugar na to na kung tawagin ay, alam mo yung para siyang spot na naghihiwalay yung reality tsaka yung dimensional. So parang may barrier dito sa spot na to, dun sa tapat ng puno, dito sa may pagliko dito. Pero ako naramdaman kasi dyan sa area na yan, na nung humakbang ako, papapunta rito, alam mo yung parang may force na pumipigil. And somehow, yung mga ganong pangyayari o yung ganong forces ay nakakapag-cause ng accident. Pero actually, sa ngayon, nararamdaman ko pa yung presence nung nahuling namatay dito. Pero it doesn't mean na siya ay mananatili na mag-hunt dito sa lugar. Kasi sa pakiramdam ko, hindi naman hindi siya magiging disturbed spirits dito sa lugar. Dahil
yung pagkawala niya ay parang ano hindi naman ganun ka hindi naman niya ina-expect actually yun. So ito to mismong bato. Ito mismo siya binawian ng buhay. And subukan natin So meron tayong mga kasama rito na subukan kong balikan yung nangyari. Although hindi naman kasi niya nasaksihan, hindi niya napanood o hindi niya nakita. Pero titignan natin based dun sa mapipick up natin na energies ng kalsada, tingnan natin kung kayang balikan ni Kuya yung mga nangyari. Okay? Susubukan natin ipakita kay Warwin yung nangyari. So, from the points of view ni Warwin, napanood mo ba yun? Yes, sir. Panood mo. Pero hindi mo nakita lahat na nangyari. Hindi. Yun lang eksakto nasa video. Yes po. Okay. So susubukan ko sumagi sa akin. Susubukan ko na ipakita sa iyo yung nangyari talaga. Yung actual na siya mismo, yung pakaramdam niya. Subukan natin So ito po mga adventures Itong ginagawa ko, actually minsan nagiging successful, minsan naman hindi. So tatry natin kay Sir Warwin. Hindi kasi lahat ng tao po minsan ay nagiging capable. So dahil si Sir Warwin medyo skeptic siya sa ganito, susubukan natin ipakita sa kanya. Okay. Wait, ang gagawin mo lang, susundin mo lang yung sasabihin ko. Okay? So una, kailangan blankohin mo muna isip mo. Relax. 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 Hinga ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay? Pagdikit ng daliri ko sa noo mo. Pagdikit mo, wala kayo bang maririnig ko, hindi boses ko lang. 5, 4, 3, 2, 1. Babalik kita sa panahon na ganap ng aksidente. Wala kang maririnig kung hindi boses ko. Wala kang makikita kung hindi ang kagana. Okay? Win? Sir. Ngayon, ano nakikita mo sa paligid habang nakapikit ka? Sige, subukan mo lumingon habang nakapikit ka sa paligid. Ano nakikita mo? Madilim, sir. Madilim lang. Dito sa gawing side ko. Tingin ka. Focus ka sa kalsada ngayon. Tingnan mo lang habang nakapikit ka. And ngayon, babalik tayo sa panahon na naganap ang aksidente. Sabihin mo sa akin lahat na makikita mo. 5, 4, 3, 2, 1. Anong meron? Madilim, sir. Madilim? Madilim. May nararamdaman ka? Anong dilim? Gano'ng kadilim yung pakaramdam nakikita mo? As in, madilim, sir. Sobrang madilim lang? Yes, sir. Kakaiba? Kakaibang dilim ba? Ayan. Ayun. Sige. Parang nakikita ko, sir, yung kalsada medyo Yan. Nakikita mo na yung kalsada. kalsada. Okay.
Ayan na. Ayan na, Win. Tingin mabuti. Tingin mabuti. Ayan. Ano yung nakita mo? Parang may mabilis sir. Okay. Okay. Nawala sir. Nawala. Nawala. Nakita mo yung parang dumaan lang ng parang... Mabilis sir. Okay. Papadalhin kita sa eksaktong minuto kung saan mo siya makikita. And 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Yan. Ayan. Madilim sir. Anong klaseng dilim? Madilim na... Pero parang may ano sir. Parang may... Madilim pero alam parang may gumagalaw sir. Okay. Subukan natin palinawin. Tingnan mo mabuti. Titigan mo lang yung lugar na spot kung saan parang may gumagalaw. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, Yan. sir. May liwanag ba sir sa harap sir? Wala. Liwanag sir. Okay. Pero wala akong makita. Parang blurred sir. Blurred. Okay. Ito. Tingin ka dyan sa baba. Dito sir. Oo. Tingin ka dyan. Ayan. Anong meron? Madilim sir. Madilim? Hindi makita. Hindi makita sir. Anong pakiramdam? Ano sir, parang Naiiba yung pakiramdam? meron sir eh. Pero Ano? madilim yung ano ko sir. Anong nararamdaman mo ngayon? Parang Eksakto. pakiramdam ko sir, parang may tao ba sa kanan ko sir? Kanan mo, wala. Parang pakiramdam ko sir, meron. Oo, actually meron. Yun nga yung gusto kong sabihin mo sa akin. Sa kanan ko sir. Okay, sabihin ko ha. Yes, sir. Sabihin ko sa kanya. Hawakan mo si Warwick. Tapikit mo sa balikat. Ayan, Win. Kapit na siya sa'yo. Okay. Ramdam? Ramdam mo ba? Hindi masyado sir. Hindi pa. Gusto mo ba akbayan ka niya? Sir, Okay lang sa'yo kung aakbayan ka niya. okay sir. Sige. Pwede bang akbayan mo si Warwin? Yeah. Lamig sir. Yan na. Lamig. Ayan. Naramdaman mo? Lamig. Parang yumakap. Yes sir. Okay. So, balik na kita Win ha, kasi may kakaiba. May dumadating pa. Lamig sir. Ayan. Dalawa na sila. Sir, yung lamig kabilaan. Yan na, dalawa na sila. Nasa harapan mo yung isa. Maraming salamat sa inyo. Pabalik na kami. Pagbilang ko na 3, didilat ka.
3, 2, 1, dilat. Ang lamig. Naramdaman mo, yung Ano? gumanon. Ang lamig. Yung gumanon. Maano siya yung... Mahawak eh. Itong magkabilang braso ko, sir, ang lamig. Ito. Parang yung lamig na ano, parang basta binalot ako ng lamig. Parang ganun. Dito kasi siya, Pero medyo ano ako ngayon, parang na iba yung pakiramdam. iba, sir. Ang tao siya. Kasi kanina, actually, kaya gusto kong makita mo sana eh. Kaso ang nangyayari sa'yo, nakikita mo yun, di ba? Nakikita mo yung dilim, tapos biglang may parang gumaganyan na parang may gumagalaw pero hindi mo nakikita. Yes, sir. Eh, konti na lang kasi makakalusot ka na eh. Supposed to be, pag nakalusot ka doon, yun na yung eksaktong event, yung nangyayari. Kaya lang hindi ka makalusot. Hindi ko Parang ano siya, sir, madilim na pero parang may gumagalaw. Parang mayroong, alam mo yung parang may shadow na naglalaro sa loob ng dilim, di Yes, ba? sir. Kumbaga, wala lang siyang figure, pero Wala. alam mong may gumagalaw. Meron, doon. sir. Parang ganun. Basta madilim lang siya Yung pero kanina, alam mo nakita mo gumagalaw. yung ano, yung ganon, yung mabilis na gumanon. Mabilis, sir, mabilis. Isang ganun lang siya. Parang, pero saan mo siya simulang nakita? Dito sa part na to. Parang dito sa part na to, sir. Tapos, isang mabilis lang siya. yun. Actually, yun yung actual na event. Kaya lang dun sa nakita mo, kala mo kasi lumampas siya. Yes, sir. Hindi siya lumagpas. Sumalpok na siya dito. Hindi siya lumagpas. Kaya lang hindi mo siya nakita ng buo kasi nga hindi ka makalusot doon sa ano. Pero okay na yun kasi yun na mismo yun. Yes, sir. Naramdaman mo, Basta ano siya, madilim, wala akong makita pero parang may gumagalaw. Hirap ipaliwanag kung ano yun. Ganun talaga. Minsan, Ganun meron hindi nakikita yung actual, pero meron naman na ganun yung nangyayari. Yes, sir. Pero naramdaman mo. Pero sa'yo. yung kanina, sir, iba yung, ang lamig talaga, sir. As in, parang ano, parang kang tumapat sa aircon na nakatoto. Tapos, kabilaan Sabi siya. mo kasi kanina, meron bang tao dyan? Wala naman. Kanina yung sabi Sa mo. gilid ko, sir, parang may dumidikit sa So, akin. iniisip mo kanina, baka may mga kasama natin nandiyan sa side mo. Yun yung tinatanong ko, sir, kung meron akong Wala. kasama. Wala, sir. Kasi may nakatayo talaga dyan kanina. Yan yung Tapos- tinanong ko, sir. Kanina na kung meron akong kasama dito. sa Oo. likod. May nakatayo dyan. Actually, nagmamasid nga sila. Kaya lang, hindi siya pwedeng magtagal kasi memories lang yun. Okay? So, yun po, mga ka-adventures, sinubukan ko na ipakita kay Warwin yung nangyari. Actually, nandun naman siya sa point na nakita niya, kaya lang hindi ganun kalinaw. No? May pagkakataon po kasi na kapag ginagawa yon, hindi lahat nakakalusot o nakakakita. Sabihin na natin na sa case na to, maaaring nagtatalo sa isip ni Warwin yung paniniwala kung totoo ba ito o hindi. Pero at least meron siyang kakaibang naramdaman at siya po yung magpapatunay sa inyo. So sa punto na to, lilinawin ko lang po sa inyo na ang isang lugar na haunted, hindi laging nananatiling haunted. May pagkakataon lalo sa mga ganitong lugar, dahil ito laging may dumayaan dito, eventually mabubura. May erase yung memories, mawawala yung energies. So kung ito man ay haunted dahil may namatay, hindi po ba nanatiling ganon? Ang magbibigay ng aksidente dito, kadalasan ay yung sama-samang takot ng mga dumadaan dito at makakabuo ng isang imahe para katakutan at isipin dahil na meron ng eksaktong spot kung saan may namatay. Lahat ng taong dadaan dito, lahat ng magra-rides dito, lalo yung kung gabi, maiisip na sa spot na yan may namatay. And then yung sama-sama nilang pag-iisip, yung po yung makakabuo ng multo. Yun yung tinatawag nating egregore. So, walang physical na multo dito, walang
walang physical, hindi ko sinabing hindi physical, yung physical na as in, walang multo na nag-i-stay dito sa lugar na to. So ito po ay residual energies nung namatay at eventually mawawala din paglipas ng panahon. So muli, ito po si Ed Kaluwag. Maraming salamat po sa pagsama sa ating adventures. Tandaan po ninyo, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, laging may nagmamasid sa iyo dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.